So basically guys, pag product rule naman, kasi yung ginagawa lang naman dito is dapat alam mo yung formula. Let's say y prime gamitin natin. So magkakaroon tayo ng uv prime plus bu prime. Uvu. Yan. So dapat meron tayong u tsaka v, no? So kunin natin muna yung u natin dito. So yung u, yung algebraic, which is x squared. Then yung b natin, yung trig, which is cosine x. Then pag ginawa natin yung, pag differentiate natin yung u natin na x squared, makakuha tayo ng derivative ng x squared, that is what? Wala pala eh, 2x. Then yung v prime natin, magkakaroon tayo ng ang sagot, meron ang cosine. Anong derivative ng cosine? Di ba negative sine x? That's correct. Bakit kaya? So remember guys, kapag trig, pwede kang gumawa ng ganito. Kung sine cosine lang, sine x, cosine x, negative sine x, tsaka negative cosine x. So ibig sabihin, kapag nag-differentiate ka, pwede mo ito i-rotate clockwise para sa differentiate, then counterclockwise pag sa integral. So meron tayong cosine, negative sine x siya, then yung sine, hindi cosine, so on and so forth. Gets yun? So ngayon, balik tayo dito. So meron tayong formula sa product rule na uv prime plus bu prime. So meron tayong u na x squared, copy natin, times yung b prime, which is negative sine x, then plus yung b, which is cosine x, tapos yung u prime na 2x, then simplify na lang natin. So ngayon, pag sinimplify natin to, hindi magkakaroon tayo ng, ito kasi diba magiging negative x squared sin x siya, pero unahin natin yung positive, pero pwede naman negative, pero mas maganda kasi yung positive mauna. So unahin natin tong cosine x times 2x, so that is 2x cosine x. Then ito naman yung x squared times negative sin x, hindi magiging negative x squared sin x na siya. So ayun yung magiging sagot, pero pwede naman mauna yung negative, like magiging negative x squared sin x plus 2x cosine x. Gets ba yun? Ito sa trig guys, no? Mga sin cosine. Pero meron din sa cotangent. Ang gamit ko na ballpen is nandiyan sa may ano, lagay ko nga yellow basket. Diyan natin. Kasi baka maban ako eh. Bibili ka ba? Hindi ka mata bibili. Andiyan yung sa ano, sa may playlist. Nabi mo doon. Nagka-report kasi pag hindi pina-plug yung tinitindi. So meron tayo guys na itong given na x raised to 4 e raised to x, then pinapahanap yung first derivative. So basically kukunin pa rin natin yung formula, which is yung u tsaka v. So lagay lang natin yung u, that is yung x raised to 4, then yung b natin, that is e raised to x. Uy, thank you Jill sa dalawang halo-halo. Ay, taho pala yun. Halo-halo. Taho. Thank you sa dalawang taho. So meron tayong u prime. Ano yung magiging u prime natin guys? Tapos na nga ang nakada. Yan. Wala. Ay, wala pala eh. Wag na yan, lagyan. So meron tayong u prime which is 4x cubed. That's correct. Baba yung 4, bawasan na exponent.
So, yun na yun. Then, sabi natin sa e raised to x. So, may e raised to x pa rin siya, no? So, pwede na natin i-apply yung formula dito. Yung uv prime plus bu prime. So, magkakaroon tayo ng u, which is x raised to 4. Then, times e raised to x, yung sa v prime, plus yung v natin na e raised to x, times yung u prime na 4x cube. Then, simplify na lang. So, basically, pag sinimplify natin to, magkakaroon tayo ng, pero pwede ito i-factor out kaagad eh. Kung gusto mo siya i-factor out, di ba? Kung meron ka ditong x raised to 4, tsaka x raised x cube, pwede natin ilabas yung x cube. Then, yung e raised to x pwede rin. Factor out na natin. Then, yung matitira dito na part is x na lang. Then, sa kabila naman, matitira pang 4. Pwede yung ganun. Sundan. Dito kasi hindi ko siya pinactor out, pero pwede siya i-factor out. Anyways, pwede na yan. Pero pwede naman yung mahaba. Pero pwede siya i-simplify pa eh, or factor out. Pero pwede na to ganyan no, kung gusto mo. Simplify mo na lang. Yan, yan. Gets yun. Gets ba? Gets ba? Gets ba? Yun, naintindihan. Sayang naman. So, product rule gagamitin natin. No? Do, pwede siya expand, sabi natin. Pero ang gagamitin natin is product rule. So, remember guys, kung meron tayong given ng 2x plus 1 times 5x minus 3. So, kunin natin yung u tsaka v. So, yung u natin, itong 2x plus 1. So, yung b natin, yung 5x minus 3. So, kung kukunin natin yung first derivative na ito, ano magiging sagot? Wala. Okay. So, wala daw. So, meron tayong b prime. So, ito yung sa u prime. Yung sa b prime is magiging magiging 5. That's correct. So, ngayon, plug na natin sa formula. Yung formula is uv prime plus bu prime. So, yung u, that is 2x plus 1. Pwede mo na yung tignan dito eh. Mental. U, yung b prime natin. Differentiate mo lang to. That is 5. Doon dito na siya kanina. Plus, yung b mo. Ito yun. 5x minus 3. Then, u prime is 2. Then, simplify mo na. So, basically, galing dito, distribute mo to. So, meron kang 2x times 5, magiging 10x yun. Then, 5 times 1, magiging 5. Then, 5x times 2, magiging 10x. Then, negative 3 times 2 is magiging negative 6. So, ngayon, combine like terms na lang. So, basically, magkakaroon tayo ng 10x plus 10x, which is 20x. Then, yung 5 minus 6 is magiging negative 1. So, marunong ka mag-polynomials, hindi ito mahirap. Kasi sa polynomials, andun na yung pag-plus, pag-minus, pag-times, tsaka pag-divide ng mga terms. Anyways, yan siya ginagawa. Number 4. So, yung u natin kung meron tayong given is square root of x ln x. So, yung u natin, let's say square root of x. Then, yung b, ln x. So, yung u prime, ano magiging u prime natin, guys? One over 2 square root of x. Kasi natin yun, di ba kanina? Kasi sabi natin, eto, babalik na naman tayo sa square root of x. Ito equal to sa x raised to 1 half. Then pag kinuha natin yung dinifferentiate natin to, magkakaroon tayo ng 1 half. Then x raised to negative 1 half. Then bababa natin yun.
So magkakaroon tayo ng 1 over 2. Then square root of x na. Tinretso na natin kasi yung 1 up na exponent, di ba square root of x siya. So magkakaroon tayo ng 1 over 2 square root of x. Then para sa b prime natin, ano yung magiging b prime natin? Kung meron tayong ln x, that is magiging 1 over x. Oo. So ngayon, meron tayong ganyan. Hindi pwede na natin i-plug yun sa formula. So yung formula natin, di ba, is uv prime plus bu prime. Ito na yung mga value nun. So pwede na natin makuha yung first derivative. So yung u natin, that is square root of x times yung u prime, yung ln x, that is 1 over x, plus yung ln x, yung b, then times yung u prime na 1 over 2 square root of x. Then simplify mo na lang. Actually pwede na yun eh. Gusto mo eh. So simplify natin. Eto magiging ano kasi ito, di ba? Pag times natin to, kung isa-isay natin. So ito maging square root of x over x. Then ito naman magiging ln x over 2 square root of x. Simplify. Pero kung gusto mo siyang gawing single fraction, kunin mo LCD nila. Gagamitan natin yan ng ano guys, ng LCD. Ang kino-conjugate kasi binomial eh. Hindi naman yung binomial, parehas lang yung monomial. Anyways, so meron tayong square root of x over x plus ln x over 2 square root of x. So kunin natin LCD. So ano maging LCD natin dito? LCD. So magkakaroon tayo ng, hindi siya 2x. So remember, yung coefficient natin is 2. May variable x tayo, 2x siya. Pero meron pa siyang square root of x eh. So sasama natin yan. Kumbaga, 2 square root of x times yung x. Kaya siya 2x square root of x. Diba ang minumultiply natin is yung mga coefficient. Tapos yung sa radicals din. So ngayon, pag dinivide natin to dito, tapos minultiply natin sa square root of x, anong malalagay natin dito? So hindi naintindihan ganito gagawin. Sa 2x square root of x divide x, makakancel yung x, matitira yung 2 square root of x times yung numerator natin na square root of x, then plus sa kabila din ganun. So kung meron kang 2 square root of x, then eto merong 2 square root of x, lalagay mo yung x, matitira kasi yun, then yung ln x. And in step by step natin yan na. Anyways, so ngayon galing dito guys, pag sinimplify natin tong unang term, magkakaroon tayo ng 2x. Bakit 2x? Kasi yung square root of x times square root of x magiging square root of x squared, at ang square root ng x squared is x, kasi makakancel lang yun, kaya siya 2x. Then kung meron kang x ln x, magkakaroon ka ng plus ln x, then over yung x pa pala nakalimutan natin, yan, x ln x. Ba't x ln x? Kasi x ln x sila eh. So ngayon meron tayong 2x sa denominator, square root of x. So as you can see, pwede may factor out yung x kasi may parehas silang x dito, then naka plus to, diba? So pag nilabas natin yung x, litira dito is 2 plus ln x over yung 2x square root of x. Sundan, 2 times x 2x, x times ln x is x ln x. Pwede natin makancel yung x, so matitira dito yung 2 plus ln x over, makakancel yung x dito, hindi matitira 2 square root of x. Sundan, sundan ba yan? Pero ganun siya ginagawa. So basically guys, kunin pa rin natin yung
first derivative ng e raised to x sin x natin. So, kunin natin yung u tsaka b. So, yung u natin dito, that is yung e raised to x. Pwede naman yung kung ano naman. So, ito naman sin x. Then, sabi natin, di ba sa 3, meron tayong sin x. Pag dinifferentiate natin siya, magiging cosine x. So, lagay natin dito is cosine x sa b prime. Then, pagdating naman sa u prime, so, same pa rin yan as e raised to x. So, technically, ito yung magiging sagot. Ito yung magiging ub tsaka u prime, b prime natin. So, pwede natin i-plug dito yan. So, yung u natin, di ba ang formula is u b prime plus bu prime. U, yung e raised to x. Yung b prime is cosine x. Plus yung sin x. Tapos, e raised to x. Pwede factor yung e raised to x. Labas natin yan. Pwede nilabas eh. Diba? Kasi, pwede factor out. So, ilalabas natin yan. Then, matitira is cosine x plus yung sin x. Ito na yung magiging sagot niyan. Bali, ito yung hindi ko simplify. Pero pwede nga ilabas guys, sabi natin kanina. Wala lang. Pero pwede yun. Ito nyo pa.